May tanggap tayo ngayong electric fan. Sinubukan tong gawin ng may-ari kaya lang hindi niya kinaya. Kaya dinala dito sa shop guys. Tingnan natin kung ano ba naging problema. Yan yung kanyang makina. Medyo madumi at mukhang natuyuan na ng langis. Sinubukan nilang palitan ng capacitor yan kung aandar kaya lang hindi naman umandar guys. Sinubukan tanggalin ng capacitor yan at palitan ng may-ari kaya lang di rin umandar. Tester natin kung okay pa yung kanyang makina. Pag testing nga natin dyan sa lahat ng linya ay ayos pa naman lahat ng kanyang wiring guys. Yan yung kanyang common, okay pa naman, nakakonect pa naman yan. Di pa naman sira yung thermal fuse. Ito yung nakita nating problema kung bakit di napandar ng may-ari. Yung linya ng wire na yan galing sa AC ay putol na pala guys. Walang reading yung isang connection. Tester natin kung bakit. Yan guys, yung isang linya ay putol, walang reading. Tapos yung isa naman ay meron. Yan, okay siya. Kaya wala tayong nakuwang connection sa isang linya kasi umuuga na pala yung ngipin ng isang plug niya guys. Pag ganyan ang kondisyon ay mapuputol na talaga yan sa loob. Kaya binaklas na rin natin yan para ma-check yung kanyang shafting. Ayan, kitang-kita naman guys na gasgas na talaga yung kanyang shafting. Magkabilaan ng gasgas niyan guys. Mapandar man natin yan ay mag-iingay na rin yung kanyang makina dahil gasgas na rin yung bushing shafting. Kaya kailangan na rin natin yan palitan. Lagi sigurong nilalangisan ng may-ari yan guys kaya medyo basa pa yung kanyang bushing sa loob. Sa pagpapalit ng bushing ay kailangan lang naman natin yung sikwatin yung lock dyan sa ibabaw para mapalabas natin yung bushing dyan sa loob. Nang sa ganun mapalitan natin ng bago. After natin mabaklas ay palitan na natin ng bagong bushing. At ibalik na rin natin yung pinaka-lock niya sa cover guys. Gamit lang kayo ng maikling tornilyo na pwedeng panghigpit dyan para hindi pumalag yung kanyang bushing. Kailangan lang talaga palitan kasi papalag na yan pag hindi natin pinalitan ng bago. Lalangit-ngit na rin yung kanyang makina pag pinapaandar. Kung wala namang pang reshop, pwede namang mano-mano guys. Kumuha lang kayo ng tubo, nalulusot yung shafting at pukpukin nyo lang hanggang sa lumusot yung original na shafting nya. Ganon din sa pagpapalit, ikalang nyo lang din uli sa tubo para makabit nyo yung bagong shafting. Sukatin nyo lang yung tamang distance nung dating nakakabit. Assemble na natin para ma-testing na natin pagkatapos. Nagpalit na rin tayo ng bagong AC plug para sure na aandar yung makina. Yan, okay na to guys. Sana may matutunan kayo sa ginawa natin ngayong araw. Hanggang dito lang guys. Maraming salamat. Hanggang sa muli.